Isang mapagpalang gabi na naman po mga kababayan at nandito naman po ang inyong lingkod, Expat Update at mag-update na naman tayo ng mga nasasagap natin mga balita. Ngayon, itong nangyari dito sa Cebu na isang kalunos-lunos na pangyayari ay ako po, talagang napakalaking pinsala ang nangyari dito na halos hindi makapaniwala yung ating mga kababayan, mga Cebuano. Dahil parang first time nilang ma-encounter yung mga ganitong klaseng pagbaha. Alam naman natin na isa o pangalawa ang Cebu sa may pinakamalaking budget sa flood control. Kung bakit ko i-feature ito, kasi nasa flood control pa rin tayo. Yan ang sinasabi ko sa inyo na kung sakaling mayroon tayong mga balita sa flood control, is sa flood control tayo nakapokus. Dun sa mga flood control projects, flood control anomalies, dyan sa Blue Ribbon Committee, ang hindi natin makuhanan itong ang ICI dahil nakatago nga ito kung gumagawa sila ng investigasyon at ay ang kanilang mga hearing. So, paano natin paano tayo magkakabalita, di ba? Kaya na umaasa na lang tayo dito sa mga sa mga balita sa telebisyon. Ngayon dito tayo kay Manong Noli. Manong Noli, makikibalita lang po. Tsaka mamaya mayroon tayong itong video na ito. Mamaya bibigyan natin ng reaction itong isang video na ito. Pero unahin muna natin ipakita yung mga pangyayari dito sa may Cebu. Dahil siyempre, tingnan natin kung anong maitulong ng gobyerno sa mga ito na napakalawak ng pinsala talaga. So, pasok po. Cebu. So, yan, isang nakakalungkot na pangyayari dahil sa flood control ito. Wala nang ibang dyan. Sabihin na natin ang kalikasan, yes. Ang kalikasan na magkaroon tayo ng mga bagyo, meron tayo. Pero ito, kung naging maayos yung mga flood controls nila dyan, hindi magkakaganyan yan. Maaring magkaroon, pero yung pinsala is mababawasan. Hindi naman sa tulad ng ganyan. Kaya nga sinasabi natin dito, hindi ko alam, hindi ko lang maarok ng aking kaisipan kung paano pa kaya nakakatulog tong mga gumawa ng mga katarantaduhan dito sa mga flood control na ito. Hindi lang mga kabuhayan yung mga nawawala. Pati buhay mismo nawawala. Kaya isang napakalungkot na pangyayari itong mga konento. Parang masakit sa loob. Masakit sa dibdib ba na makikita mo yung mga ganitong nangyayari sa iyong kababayan na sana hindi naman sana nila sasapitin yung ganito kung naging maayos lang yung pagpapatupad ng yung mga gawain nila diyan ng ating gobyerno. Hindi na kumbaga maski doon sa ibang lugar, maraming ibang lugar din na nagsasabi na hindi tulad ng dati itong amin. Kasi ganyan ang nangyayari. Halimbawa, gumawa sila ng flood control, halimbawa, phase 3, phase 1, phase 2, phase 3. Diba? Magsasample tayo. Halimbawa, si phase 1 natapos na, si phase 2, hindi pa, si phase 3 natapos, nandun sa gitna yung problema. Kung hindi pa natapos yun, baka doon magkaroon ng problema. Parang ganun. It's either mabaraduhan or doon dadaan mismo yung tubig na magsasanhi ng mga ganitong baha. Ipinaliwanag na rin ng marami yan na talagang ganyan ang mga nangyayari. Dahil nga, iba-iba rin siyempre yung mga contractors.
Iba-iba, hindi pare-parehas yung mga nila, gawa nila. Iba-ibang materyales din ang gagamitin. Hindi natin alam sabon o di kaya baka mamaya ghost pa, di ba? Kaya talagang masakit napakasakit sa loob. Nawa tong mga ito, nung mga gumawa nitong mga flood control na ito, yung mga nagnakaw ng mga pera ito na dapat sana na i-google dyan is napunta lang sa bulsa ng ilan. So, eto, nakakagalit talaga. Ito, kung sakali, meron pa tayong isang video na baka magalit na naman kayo. Dahil nagka-problema dito nagka-problema sa Cebu, pero mas inuna pa nilang pumunta sa Davao upang imbestigahan yung mga proyekto dito. Yung mga flood control at saka itong mga ito rin hindi ko kaya wala akong dito kay Coneto si Magalong. Kain suka. Mantakin mo, nag-resign na dahil nga sa kanyang sinasabi dati na kung ano-anong pinagsasabi. Tapos ngayon, isa siya sa mangunguna sa mga Ano ang plano nito? May plano ito. Maniwala kayo. May plano to sa 2028. So, panoorin mo natin bago tayo mag-komento. So, pasok. Isinagawa ng mga opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH kasama ang mga kinatawan ng Independent Commission for Infrastructure ang masusing inspeksyon sa ilang proyekto sa Davao City. Nilinaw din ng ahensya na hindi lamang ang Davao ang pinupuntirya ng isinasagawang inspeksyon. Narito ang balita ni Jane Domingo. Pinangunahan ng DPWH Undersecretary Arthur Bisnar, kasama sina Independent Commission for Infrastructure, Special Advisor General Rodolfo Azurin Jr. at Mayor Benjamin Magalong. Unang tumungo ang grupo sa konstruksyon ng road slope protection structure para sa pagkapabuti ng critical intersections sa lungsod. Kabilang dito ang pag-install ng rockfall netting sa bahagi ng Junction Shrine Hills sa Davao City Diversion Road. Anila bahagi ito ng isinasagawang inspeksyon sa mga proyektong binuo noong taong 2016 hanggang 2022. Dito kami ngayon sa Davao City, purposely to inspect yung mga infrastructure projects na ginawa dito. Supposedly from 2016 up to 2025. Kasama ko rito si Yusek Arthur Bisnar ng DPWH. And in-invite din namin si Mayor Benji Magalong, yung dating Special Advisor ng ICI. This is part of the turnover ng mga inumpisan niya ng mga infrastructure na imbestigahan. So pinakita niya sa akin kung ano yung mga possible na mga defects, possible na mga standard ng mga materyales na supposedly na ginagamit ng ayon sa specification na nasa kontrata ng DPWH na pinirmahan ng mga contractors. Ilan umano sa kanilang napansin sa isinagawang inspeksyon sa mga proyekto sa Davao City ay ang pagkasira ng isang maliit na bahagi ng tulay dito. So far, nakaka-inspect na kami ng project sa rock netting at saka dito nga sa flood control dito sa area na to. And nakita natin nga na in less than 2 years medyo nasira kaagad dito yung nagkaroon agad ng erosion. So I think we have to review yung kontrata para sa ganun ma-determine kung anong pwede nating gagawin na sanction dun sa mga contractors as well as yung mga supposedly na nag-implement ng project. It has to go to a series of tests pa kasi kaya nga tayo kumuha ng mga materials para sa ganun ma-determine ng quality control kung yung mga ginamit na materials ay pasok sa specification. Mahalaga rin nilinaw ng grupo na ang ginagawa ng inspeksyon ay nationwide o pambansang saklaw at hindi lamang nakatuon sa Davao City. Tiniyak nila na kasama sa kanilang matututukan
ang iba pang probinsya sa Luzon, kabilang ang Ilocos Norte. Wala naman kasi nationwide nga yung yung 421 na na turn over sa amin ng DPWH. Nationwide ito. Kaya nga ang focus natin actually is sa Central Luzon kaya lang ang sinasabi nga ng iba is bakit ba kami nagfo-focus sa Bulacan? That's why makita nyo ngayon meron kaming mga teams na dineploy sa iba't ibang area. So nagkataon lang na kami ang na-deploy dito sa Davao. Ang focus nyo kanyo dyan sa mga Duterte. Wala kayong focus sa yung mariresolve yung mga problema. Hindi. Naghahanap kayo. Naghahanap kayo ng butas. Yun ang sabihin nyo. Napakaliwanag naman tong mga ganito. Bakit kayo mag-iimbestiga? Uunahin yung imbestigahan dyan. Unang-una, wala naman reklamo dyan. Pangalawa, napaka linaw naman ng mga kung gusto nyo ng investigasyon, sinasabihan na kayo ni Pulong Nandyan yung mga tignan nyo yung sasampalin kayo ng mga resibo ng DPWH dyan. Tapos maniwala ako na pupuntahan nyo yung Ilocos Norte. Puntahan nyo muna bago kami maniwala. Dahil malamang yan. Hindi nyo pupuntahan yun. Yung sinasabi ni Chavit Singson na may mga ghost project at saka mga mga substandard projects na flood control. Malamang inaayos nila yun. Kaya hindi nyo pa napupuntahan. Pag maayos na, bagong gawa, siyempre pupuntahan nyo, sabihin nyo, maganda. Maganda yung pagkakagawa. Dahil tapos na yung tactics, di ba? Parang gano'n. Sige, tuloy mo muna. Tungkol naman sa mga katanungan ng publiko kung bakit sa Davao isinagawa ang inspeksyon sa halip na sa Cebu na mismong nasalanta ng bagyo. Anila wrong timing kung ngayon gagawin ang inspeksyon doon. Correct. Ang Cebu is as of now ongoing ang rescue operation doon. So it will also come yung sa Visayas, specifically sa Cebu. As of now is parang wrong timing naman kung ngayon tayo pupunta ron na. But definitely may mga team na nakatoka doon to include Region 8, Region 2, Region 1, of course yung 4B and 4A and 5. Para sa Diyos at sa Pilipinas. Ayan yung sinasabi natin. Unahin nyo yung Region 1, Ilocos Norte. Kasi kung wala kayong makita doon, ibalitan nyo sa amin. Meron may nakikita kayo. May rock netting, sige. May project. Ibig sabihin, hindi ghost. Meron mga nasira, normal yon. Kasi sa panahon ngayon, malamang hindi binibigyan ng budget ang Davao City. Magkaroon man siguro kakaprangot. Di ba? Tsaka itong si Sir Magalong. Kala ko nag-resign na ito. Ito yung nangyayari ngayon sa gobyerno natin. Resign. Tapos balik. Kain tae. Kain suka. Di ba? Parang si Pantilo Lacson. Resign. Pang-delay naman yung kanya. Para ma-delay natin, para makatakas muna yung mga anong tawag nito, yung mga babanggiting mga tao. Makalabas muna ng bansa. Tapos saka tayo hindi natin bibigyan ng huwag niyong kansilahin yung passport. Huwag niyong kakansilahin. Dahil, ipapatawag natin kuno. Pero hindi sila sisipot dahil nga nasa labas sila ng bansa. Nakalabas na sila ng bansa. Delaying tactics. O kaya yung iba nakapag-apply na ng asylum or ano man dyan, nakakuha na ng pasaporte ng ibang bansa. So, nang huhuli natin? Mga butete na lang. Nandyan pa naman yung mga engineers Nandyan pa naman yung mga contractors.
yung mga DPWH na mga mabababa. At saka siyempre, dikdikin natin si Saldico. Total, hindi naman yun uuwi. Di ba? Naku po, talagang kwan. At saka ito, Patilo Lacson, Kain Suka. Mas matindi yung mga nauna na. Itong mga dilawan. Kasi hindi na alam mo kung saan pupunta itong mga dilawan eh. Kain-tain eh. Kain suka. Sorry for the word. Sorry sa mga kumakain. Kain suka na lang para medyo hindi masyado. Dahil itong mga dilawan na ito, na sila ang unang mga bumabatikos, sila ang mga nagsasabing Marcos, Magdalakaw, sila ang unang sila ang nagsasabing Mandarambong, sila ang mga unang nagsasabi ng mga yung ano ba tawag nila kay senior, nakalimutan ko yung tawag nila na about sa yung kay diktador, yun. Tapos itong mga media na ito, media na itong mga kain suka din. Dahil sila yung mga napansin niyo yung mga balita noon, anak ng diktador, mga ganun. Yumaong diktador, magnanakaw, yan yung mga pinatalsik sa pwesto, martial law, pabalik-balik, ganyan lang. Kain suka din sila sa paghimod kay Bongbong Marcos ngayon. Kaya wala na tayong aasahan dito. Sila, nag-iisip sila kung paano nila ma-extend yung kanilang yung kanilang mga termino. Na nawa naman ay hindi pahintulutan ng ating ng ating nanaway hindi pahintulutan ng uwa. Kasi medyo medyo ano na ang mangyayari sa Pilipinas pag nagpatuloy-tuloy pa ito. Wala na, nakita niyo yung mga taga Cebu. Naghahanap na ng mga pangkain. Wala nang makain yan. Wala nang kabuhayan eh. Ubus. Talagang lanos. Kaya ngayon, sa panahon natin ngayon, sa administrasyong ito, uso yung kain suka, kain tae, kain ipot, himod, mga ganun. Naku po. So, hanggang dito na lang at medyo humahaba na yung ating ating video. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa ating channel, andyan lang po ang subscribe button at pakiclick na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. At sa ating mga kababayan dyan sa Cebu, mag-ingat po kayo at naway sa ating mga nangyayari sa atin ay natin ito ay pagsubok sa atin na nawa ay malagpasan natin. Sana yung mga taong gumawa ng mga katarantaduhang ito ay hindi na magkanda tulog-tulog ng mga yan. Hindi ko nga mailubos maisip kung paano sila nakakaharap sa mga tao sa pagsisinungaling, sa papakain nila sa pamilya nila galing sa mga masama. Subhanallah. So, ganito lang. Maraming salamat. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.